Yan, good morning, and good morning! Busy, oh. Bakit dalawa lang kayo? Tulog. Ayan guys, pick up na tayo ng parcel. Ayan na sila. Okay. Mamaya, continue natin storytelling. Bye! Ayan. So, nakapick up na tayo guys. And, continue na story. Hello. Sobrang init. Kapag nagra-rider ka, sobrang init. Basa yung damit mo sa loob, pati underwear mo nga basa eh. Totoo yan. Hi! Talaga naman, nag-hi pa sa vlog natin eh. Ayun o. Yan. Yan. Kapit-bahay natin. Yun nga. Basa yung likod mo, basa yung harap mo, at yung buong katawan mo basa kasi nakabilad ka sa araw. Posibleng ma-dehydrate ka or ma-heat stroke. Yan ang ingatan nyo lagi. So, baga may chance ka na mag-water therapy, uminom ng maraming tubig, lalo ngayong summer. Yan. So far, mas nakakapagod yung init. Pagod ka sa init. Ganun. So, kung may chance naman po kayo na mag-donate or magbigay ng tubig sa mga rider, yung mga kakilala nyo or close nyo na rider, please lang, bigyan nyo sila ng tubig. Kasi nakaka-dehydrate talaga yung ganito. Tignan mo naman, nakabilad ka na sa araw. Bilad ka sa araw, nandiyan ka sa may traffic. Tapos, ang suot mo, jacket. Hello, napakainit po. Di naman siya nagre-reklamo. Kaya lang yung reality. Dito na tayo sa shop, guys. Bababa ko to, magra-round 2. Sipag pa, konting sipag pa. Kasi, yung papiso-pisong parcel, pambayad din ng motor yan. Pambili din ng bigas, ng ulam, na pagsuporta sa mga kailangan sa bahay. Food on our table, baga. Tsagain lang. Kung di ka magtsaga, walang nilaga. Diba? Tama po ba? Tsagain ko yan para sa mga mahal ko sa buhay. Wala na akong pakialam kung maging negra ako. Ay, Diyos ko po. Tata. Thank you. Yan. So, there are nanays na kagaya ko. Nandito sila sa shop, umaasa na kumikita yung ating munting business. So, trabaho sila, magtatrabaho din ako. Magra-round 2 tayo, guys. Round 2! Ang ganda ng motor mo, ate! Yan! So, ang init. Kung medyo nakaluwag-luwag naman po kayo, pwede nyo rin kainin yung mga rider nyo. Nagbigay ng onting merienda or onting pang merienda. Nang sa ganon, may energy silang gawin yung susunod na mga task. Aba, alam niyo naman na mahirap magtrabaho ng gutom. May mga seller din naman na mababait. Ayan. So, minsan, kukontakin ka nila or i-chat ka nila, ma'am, pa-pick up dito sa area namin. Ayan. So, ibig sabihin, nagtitiwala na sila sa'yo na ikaw na yung mag-handle or mag-pick up nung mga parcel nila. Yung sa case ko kasi, syempre, normal naman sa tao na hindi magtitiwala agad o titignan ka ng masama. It's because, syempre, bago ka pa lang, hindi ka naman nila kilala personally, so bakit kayo pagkakatiwala yung parcel ko? Understood naman yun. So, ang mangyayari, you have to introduce yourself properly para dumami yung magiging client mo. Syempre, pag nakuha mo na yung tiwala nila, yung loob nila, yung trust nila,
Ayan, continue na yung inyong business, 'di ba? Mas masarap sa feeling yung makagaanan mo ng loob, yung mga seller na pipikapan mo. Kasi ang gagawin nila, pagdating mo doon, naka-impake na yung mga parcel, pick up ka na lang, hindi ka na nila pag-aantayin. So, hindi uubos ng oras mo, 'di ba? Mas maganda 'yon. Kesa naman yung ay nako, no comment. Hindi, syempre may mga good and bad experiences ka naman na mararanasan during dun sa journey mo sa mga pag-pick up ng parcel. Hindi naman lahat okay, hindi rin naman lahat masaya. Syempre, you have to experience everything. Doon ka din naman matututo kasi pinasok mo 'yan, 'di ba? Pinasok mo yung business na 'yan, so alam mo yung galawan. Ang importante, na ipakita mo sa kanila na willing kang mag-extend ng help para doon sa mga pangangailangan nila. Doon, I mean, yung mag-pick up lang ng parcel, malaking tulong na yan sa seller eh. Kasi, syempre, wala na silang time i-drop yung parcel nila sa station o sa drop-off station mo. So, kung pipick upan mo sila, bawas trabaho na sa kanila yun. Yan. Sana, dumami pa yung online seller na magpapapick up kasi sayang din yung kitaan. Papiso-piso, guys. Piso-pisong parcel, pangbayad nga yan ng motor. Pambili ng bigas, pambili ng ulam. 'Di ba? Yung sa pamilya, pang-suporta sa pamilya. So, tiis ganda talaga. Tiis ganda. Pero, at the end of the day, nagawa mo yung task mo ng maayos. So, thank you Lord na, 'di ba? Para ka na lang nag-iipon ng alkansya. Kung makaisang sako ka sa isang seller, aba, malaking pera na din yan kahit papano. Bilangin mo yung piso-piso sa isang sako. Just enjoy life. Enjoy life. Mahirap magtrabaho, oo. Bakit ko ginagawa to? Kasi gusto ko talagang maranasan. Yun yung kinukwento ko eh. Gusto ko maranasan yung, ano yung feeling ng rider. Para in case kumuha ako ng tao or ng magra-rider para sa shop, at least alam ko na yung magiging galawan. Maintindihan ko na yung sitwasyon niya. Mararamdaman ko kung ano yung nararamdaman niya kasi naranasan mo na. Yun. Malay mo, dumami pa yung branch natin. Yee! Sana. O, nandito na tayo sa shop. Magbababa pa tayo ulit and then magra-round 3 or 4. Hanggang di ka napapagod. Sige lang ng sige. Lahat naman ng sakripisyo, magbubunga ng maganda. Basta sasamahan mo rin ng maraming dasal at iba yung pag-iingat para sa ating mga mahal sa buhay. Yan. So, next vlog tayo guys ha. Keep on watching. Bye!